At sige po ang pakalat, sige po ang pakalat ng mga fake news ng mga bayarang media at social media ng mga Duterte. Pakinggan po natin ito sa SMNI Fake News Channel. Abogado, House Prosecution Panel, nag-iingay lang daw po dahil mahina ang ebidensya. Wow! Aray ko. Ipinaliwanag ng isang abogado kung bakit maraming batikos ang House Prosecution Panel sa legal team ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa nagpapatuloy na pre-trial briefing para sa nalalapit na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Si MJ Mondehar sa report. Binatikos ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sa umunoy pagpapakalat ng maling balita hinggil sa kanila. Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pre-trial conference. Di ba? Yan na lang po ang gagawin nila, fake news, fake news. Pero ang ng tao, wala talaga. Walang depensa. Freedom of speech ang pagbabanta. Wala eh. Aray ko. Habang humihiling naman sila ng karagdagang oras at team para mapabilis ang processing ng mga ebidensya. Ngunit para sa trial lawyer na si Attorney Raymond Batu, maingay lamang ang mga nag-aakusa dahil mahina raw ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. I've been into litigation practice for about 27 years. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Dagdag pa net, Galing. Galing. Sino ba sinasabihan nyo? Si Sara? Kasi siya lang nag-iingay eh. Aray ko. Diba? Si Sara lang po nag-iingay dito, mga kababayan. Bakit kamo? Sapagkat kung ano-anong paninira niya ginagawa. Pagtapos niya mamasyal, mag-iingay. Aray ko. Ah. Attorney Batu, halata na idinadaan na lamang sa propaganda at optics ng prosekusyon ang kanilang reklamo. If your evidence is strong, you keep silent because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Kinisyon din ng prosekusyon ang paggamit ng defense team ni VP Sara, kina Ramil Madriaga at Antonio Trillanes bilang ebidensya sa impeachment trial. Ngunit para kay Attorney Batu, lumilikha lamang ng ilusyon ang mga kalaban ng Vice Presidente para palabasing mahina ang panig ng depensa. Pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted, then you have to concentrate on your evidence. Huwag mo kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence or evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique. Sa July 6 na ang nakalagdang umpisa na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko. Oh, yan po ang fake news channel, SMNI. Wala na naman pong magawa. At syempre, dumako po tayo dito kay Senator Trillanes na galit na galit. Pero bago yan, pakinggan nyo muna to. In terms of corruption and abuses, kapag si Sarang maupo sa bansa, Alam niyo po, yan yung palagi kong inilalabas po. No? I want everybody to imagine and visualize a Sara Duterte presidency. Kung ano yung naging sistema noon, pasok yung mga pogo, yung West Philippine Sea, pababayaan sa China, papasok dito yung illegal na droga. Toneto na lada, pumasok nun. Tapos, patayan, muli, yung media, iaharas pagka magbigay ka ng negative na article, ipe-pressure yung mga may-ari na it's either sesantihin ka o patahimikin ka. Tapos, ano pa ba? Yung civil society, tinatakot. Ganyan lahat yan, babalik yan. Nakita nyo yung video ni Sara. Nakita nyo na pupugutan niya yung ulo ng presidente. Nag-hire siya ng assassin. Imagine niyo kung hawak niyan yung presidential powers. Tama. Dapat kilabutan ka. At isa pa lang yun. Under a Sara Duterte presidency, ang Speaker of the House niyan, si Pulong.
Nakita niyo yung video ni Pulong na nagsasaksak ng bugaw? Gagawin yung Speaker of the House yan. O ngayon, si Baste. Nakita niyo naman si Baste. Pabanjing-banjing lang. Cabinet, ano yan? Sekretary yan. Malamang BIS. Tapos, sunod-sunod na yan. 2034, si Pulong na yung presidente mo. 2040, Basti na yung presidente mo. 2046, baka si Kitty na. So, yan yun. Kaya nga, itong impeachment, pagkakataon ito na makilala ng mga Pilipino kung sino ba talaga si Sara Duterte. Pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera ng mga nila Sara at ni Man Scarpio, tapos makikita nila yung cheque na ibinibigay sa kanila ng isang drug lord while she was mayor, no? 2011 to 2013. Manager's check kasi ito nakapangalan sa kanya. Grabe, no? Si Pulong ang speaker. Aray ko. Si Pulong speaker mo, lahat ng mga iiyutin ko. Yan yan. Tapos si Basti ang DILG, putek, legal na ang chongke, legal na ang droga. Aray ko. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Okay, dumako na po tayo dito. Galit na galit po si Sentry dito po ayan sabi ni Sentry dito kay Baligod, eto po ang sabi ni Sentry kay Baligod. Sabi po ni Sentry kay Baligod, ayan. Nag-post po kasi si Baligod. Sabi niya, i-take down mo na yan dahil malalagot ka. Ano po ba yung pinapa-take down ni Sentry? Okay, eto na po Ang sabi niya, pinapalabas niya po na meron daw pong text si Sentry, pinapakita ni Baligod. Yung abogado po ng 18 kargador na mga bobo. Aray ko. Sabi, eto na po, pakinggan nyo. Pag may okay ka ganito, magkaroon ka ng 5 million, atras ang kaso, then mawala ka na sa media. Aray ko. Putek, may bago na naman tayong word. Dati po, ang word natin, malita. Aray ko. Ngayon po, pira. Aray ko. Diba? Malita, pira. Ano yung nasa ulo? Koto. Aray ko. Koto. Ngayon na naman po, meron tayo. Yung media, ginawa nilang medya. Aray ko. Kaya po pala galit to sa mga medya. Kasi nga, hindi daw po, ano ba tawag doon? Hindi daw po buo magbalita, medya lang. Medya. Bang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Okay. Ngayon, alam na natin pang pinagugutan ng DDS sa medya. Hindi buo magbalita, medya lang, paunti-unti, kalakalahate, kadyot. Aray ko. Ayan mawawala ka na sa medya. Parang Gutesa na wala na. 5 million ka, Bok, meron ako 5 million.
Tulungan tayo, Bok. Magkaroon ka at magkaroon din ako. Aray ko. Galit na galit po si Sentry. Paano ba naman parang sinabi nila na bobo si Sentry mag-text? Nilagay po medya. Tangina nyo. Aray ko. Aray ko. Medya. Ah? So, pag sinabing social media, Aray ko. Aray ko. i-post mo na yan sa social media para tayo magka-malita na may pira. Aray ko. Putik doon nagalit si Sentry sa media. Putik nagtuturo si Sentry, teacher yan. Tanginan nyo, media. Aray ko. Aray ko. At nagbigay nga po ng warning si Sentry. Eto po ha. Si Jay Bobo po, putang inan to, tanga talaga. I-take down mo yung fake news mo na yan. Kundi ikaw ang susunod ko na kakasuhan. Ito ang iyong huling babala. Aray ko. Ito pong putang ina to, Jay Guevara na to, nung pinagsisigawan po natin, dyan po sa may Senado, pinag-news pa ako, tinadyakan daw ako. Diba, sabi ko sa inyo eh, pinag-news pa ako nito, tinadyakan daw ako. Aray ko. Pinahiya ko to sa Senado. Lahat ng mga DDS na nakikita ko, pinahiya ko di oy. Ngayon, winarningan etong bobong Jay Guevara na namomolestya ng bata. Ano po nangyari? Kapag kita niya po kay Sentry, ayan na po, wala na. Aray ko. Wala na. Wala na, tinake down. Kasi nga po, bobo yan. Ang utak po ni Jay Guevara, pang grade 2 po. Pang grade 2 po ang utak niyan. Tandaan nyo po, si Chris Ulo lang po. Si Chris Ulo. Si Jake Magnus lang po ang nagturo dyan para mag-social media. Tinake down, natakot. Dalagang Jay Bobo po talaga yan eh. Talagang bobo po talaga yan. Wala po talagang utak niyan. Ang alam niya po, ang pinag-aawayan natin sa West Philippine Sea ay Sam Korea, Samguk Seoul. Aray ko. Tangina mga kababayan, grabe po kabobo yan. Huwag kayong maniniwala niyan, nuknukan po ng kabobohan niyan, putang ina na yan. Ganun po kabobo yung hayop na yan. Grade 2 lang ang natapos, tapos hindi pa marunong mag-English, hindi pa marunong mag-social media, tinuruan lang ni Chris Ulo tsaka ni Jake Magnus, nagmamalaki ngayon. Nagmamalaki ang tarantado. Kingin. Nagmamalaki, akala mo may utak. Wala pong kautak-utak yan. Nako. Sabi ko sa inyo, wala akong kautak-utak. Ilang taon namin nakasama. Kita mo, takot. Takot po yan. Kahit sa larangan, takot. Kanginan yan. Kaya, ayun, tinake down po ni Jay Guevara. Ayan, dahil tinakot ni Senator Trillanes. Natakot. Natakot. Kasi wala nang pag kinasuha mo yan, ano sasagot niyan? Abnormal yan. Diba? Wala pong maisasagot niyan. Hindi nga marunong magsulat yan ng ano eh. Hindi po marunong magsulat yan. Nako.
Nung pinagsulat nga yan dun sa ano, pinagsulat, putik, hindi masulat yata yung buong pangalan. Anak ng putik talaga. O yan. O, tiklop. Yan sinasabi ko kayo sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. O. Fake news ng fake news. Ayan. O. Yung bandang uli, takot naman. Kung magka-fake news ka, lakasan mo loob mo, tanga. Hindi yung... Kita mo bobo nito, kita mo. Kala niya po, pag binura niya, ligtas na siya. Bobo talaga eh. Diba? Bobo po talaga eh. Kala niya, pag binura niya, ligtas na siya. Bobo talaga eh. Aray ko. Ha? Anong cellphone po pa? Putik, nandito yung biyenan kong DDS. Umating yung biyenan kong DDS, putik. Hoy, pare, shoutout Chris Ulo, tol. Dumating yung biyenan kong DDS, pre. Ha? Dumating yung biyenan kong DDS, delikado. Aray ko. Hoy, mag-subscribe kayo dyan ha, Utol Chris Ulo. Ayan, ayan po nagturo kay Jay Guevara kung paano matutong magsulat at magbasa. Aray ko. Kaya, ayan po, ang nangyari dyan. Oh, tapos nagmalaki. Kala niya, tao na siya. Aray ko. Okay? At, ayan po, dati kasi, ano po yan, ayan po, ayan. Oh, yan po mga kababayan, ayan ayan po dati yan Bago po natagpuan ni Chris Ulo yan, eto po, bago natagpuan ni Chris Ulo po ito, ni Jake Magnus. Aray ko. Ayan, pinadala mo? Sandali lang, kaya tichikin ko. Sandali, salamat tol, salamat. Kaya pinadala daw ni Tol Chris, sandali lang. Saan? Saan mo pinadala tol? Saan mo pinadala? Aray ko. Ayan po dati sasayaw siya, hihingi 100. Aray ko. Tsaka tignan yung kilikili niya, putik. Yung kilikili po niyan, putik. Talo po yung black hole sa universe. Lupet, di ba? Yan po yun. Saan ba dito? Sandali lang ha. Wala yung video eh. Yan po Aray ko. Yan Ganyan lang po dati yan, nangingikil. Nangingikil lang po dati yan. Sasayaw siya, bibigyan siya 100, tuwan-tuwa na yan. Aray ko. Kinginan niya. Yan ang trabaho niyang putang ina niya. Yes! Sayaw!
bawat hakbang, dininig ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Sayaw! Siniraan ng galit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw. Yun! Sayaw mo si BBM! Tangan na mo! Pinapasan mo ang lahat ng dusa. Ayos! Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugat, Oh, eto po kahit lumuluha, Ayan, salamat kay Utol Chris Ulo Ito na po yung video mga kababayan. Bago ang isi-send po natin kay Sentry to. Ito po ang video na inano niya. Ayan. Thank you, Tol Chris Dahil lang po. Ito na. Tingnan, patay ka na ngayon. Makukulong ka. Taki na ka, grade 2 ka lang Pinapanood niyo yung nabasa niyo na ba yung post ni Attorney Baligod? Na may nag-text sa kanya na inoopera ng 10 million ng bawat isa sa 18 ex-marine or 18 brave marine or tinatawag ng mga ulupong na 18 kargador daw. Tanginang yan. At di umano ay ito ay si Trillanes. Ayon doon sa post hindi ayon sa akin. Linawin ko lang. So, grabe. Ba't binura mo? Hindi pala ayon sa'yo, tarantado. Bobo ka talaga. Aray ko. Ang tanong dito, saan sila kumukuha ng pera? At totoo ba to? Diba? Hindi ko sinasabing hindi ko pinapaniwalaan si Attorney Baligod. No? Pero hindi niya naman ilalabas to kasi lawyer yan. Hindi niya naman ilalabas yan kung hindi totoo yan. Alam niya makakasuhan siya, di ba? So kaya niya inilalabas yan. Alam niya yung batas. At alam niya may ebidensya siyang hawak. Di ba? So kung halimbawang si Trillanes nga yan, bakit kaya ayaw imbestigahan? Di ba? Shoutout kay Boying Remulla at kay Attorney Director Matibag. Ang galing talaga ng utak nito. Pang grade 2 talaga. Aray ko. Tangina mo. Bobo mo talaga, Jay Guevara. So lahat ng screenshot na ipapakita niya, imbestigahan. Aray ko. Bobo mo talaga, pusang ina mo. Ewan ko ba, ba't naging vlogger kang hayop ka? Stupid. Ina ka? Bobo ka na, magnanakaw ka pa Baka pwede niyong imbestigahan at diyan sa Senado na rin. Di ba? Yung Gatchalian Black, magpakitang gilas kayo. Simula nung naging Senate President na si Gatchalian, nawala na yung threat dyan. Nawala na rin yung ingay nyo. Ano na nangyari? Baka pwede nyo namang imbestigahan to. O sino ba yung si Tulfo, Erwin Tulfo? Baka pwede mong imbestigahan na asan na yung investigasyon sa mali-malitang pera. Wala na kaming balita doon Ano na nangyari? O eto na lang kay Trillanes. Diba, binabanatan mo rin dati to. Yan sila Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros. So ngayon senador ka na kaya ka naging senador ngayon dahil alam siguro ng mga bumoto sa'yo na talagang babanatan mo or iimbestigahan mo yung mga ganitong bagay. So, antayin namin yan. 10 million yan. Ang tanong, saan kumuha si Trillanes ng pangbayad ng 10 million sa 18 Marine? Yari ka ngayon, kaso ka, didelete ka pa Didelete ka pa Ayon kay Attorney Baligod. Tapos, di ba, dinawit yan ng 18 Marines na tumanggap din yan ng pera. Baka pwede nyo namang imbestigahan. Kami na nagmamakaawa sa inyo. Kahit papaano magkaroon naman kayo ng kwenta. Ano kayo? Senador display? Anak ng teteng. Walang ganun
Aray ko. Kinang-inang argumento to. Aray ko. Grabe argumento ni J. Guevara, pantanga talaga. Aray ko. Ang laman ng sinasabi, no? Malaman eh. Ang galing mo vlogger, ang laman mo magsalita, no? Aray ko. Tayo natin. Sige, magantay pa rin tayo. Habaan pa natin yung pasensya natin. Na baka sakaling imbestigahan sa Senado ang tungkol sa mga budget ng Pilipinas na nawawala. No? So, antayin namin yung investigasyon nyo. Shoutout kay Trillanes, baka naman. Oh, shoutout, tapos delete ka, tanga ka, Shrek. Aray ko. Shoutout kay Trillanes, delete ka. Bobo ka talaga eh. Sayaw ka muna nga, sumayaw ka. Sayaw. Yan, sayaw ka na lang dyan, huwag ka na magulo, okay? Sayaw, Jay! Aray ko. Aray ko. Hataw, Jay! Hataw! Ito po yung tao. Ito po yung taong kinalimutan ng deodorant at tawa since birth. Sa laot ng unos, ika'y nag-iisa. Iba'y nagbubunyi. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama sa
ka para lang kay Sara. Taong bayan hindi